Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence na ako po para matabunan ang istorya tungkol sa Bicam Report ay kailangan ibalik ang istorya ng ICC at handa na daw na ipakukulong nila si Rodrigo Roa Duterte. Isang signal na lang ay pwede nang dakpin si Pangulong Duterte. Naku po, pero ito nakabibig. Para yatang mali-mali ang pinagsasabi ni DGOJ Secretary Remulla. Sinupalpal siya ni Bato de la Rosa. Nako, para yatang napahiya si Remulla kasi parang hindi alam ang pinagsasabi. Parang mali-mali talaga mga kabibig. Heto kabibig ha, ito ang post ni Bato. I-share ko sa inyo para makita nyo naman kung ano ang ibig sabihin ni Bato. O, tingnan mo na kabibig. Alam mo na mga excited kayo dyan. O, ito ang sabi ni Bato. O. Sabi ni Bato de la Rosa, why worry about Interpol when DOJ is not even a member of the Interpol? Ay, yun pala. O, confident si Senator Bato de la Rosa. O, supal pala naman si Remulla. Remulla kasi, bumabanat-banat pero hindi alam ang mga pinagsasabi. Di mga kabibig? So yan yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Bakit ako matatakot or why worry about Interpol? Ang Interpol hindi ang DOJ sa Pilipinas hindi member ng Interpol. It is the PNP that is a member of the Interpol. So let the chief PNP handle the matter, who can just easily tell Interpol that sorry, we cannot enforce any order coming from the ICC. Since a master of policy declared by the president, we do not recognize its jurisdiction over the Philippines by virtue of our withdrawal from the Rome Statute. Interpol is more inclined to listen to its member police agencies than ICC, which is not a party to the Interpol. Oh, Interpol exists because of its members and not because of ICC. Simple. You cannot complicate matters if there is no other agenda aside from national interest. Please do not use Interpol as your scapegoat. Oh, iba si Bato ha. So, bulabog. Oh, fake news. Gawa-gawa na istorya para matabunan ang Bicam report. Oh, di ba? Para matabunan ang kabalastugan ng gobyernong ito ay kailangan idiin ang mga Duterte. Kasi alam nila marami ang tawag dito, marami ang sumusuporta sa mga Duterte. Ayon ng mga supporters ng mga Duterte na gagaguhin or ipakulong si Digong. So, kailangan nilang maggawa ng script na tatawagan nila ang Interpol. O, di ba? Ito pa ang sabi ni Lucas Bersamin tungkol sa Interpol na yan. Ewan ko si Lucas Bersamin, oy, excited na siya. No to ICC, yes to Interpol. Oh, Executive Secretary Lucas Bersamin reiterates that the Philippines stand on not cooperating with International Criminal Court remains unchanged. However, Bersamin added that the government will respond if the ICC channel its request through Interpol. Ang sagot ni Bato dito is, bakit ako mag-worry? Kasi ang DOJ hindi member ng Interpol. Tapos ang PNP is a member of Interpol. So, ang PNP chief na ang magsabi na ang Pilipinas ay hindi na member ng ng ICC. So bakit kayo So wag yung i-complicate ang istorya para lang talaga matabunan ang Bicam report. Kailangan yung idiin naman ang mga Duterte. So eto na si Lucas Bersamin sa kanyang statement, mga kabibig. Panoorin natin si Lucas Bersamin. Oy, sayang naman ang oras, di ba? Pinaglaanan nila ng ideya ito kung paano nila mapawala sa issue ang Bicam report. So kailangan talaga ang Duterte ang tagasalo ng intriga. Ito na. We have withdrawn
from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Mhm. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol. Interpol, Mm. and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other Wow. cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon eh. Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting, you know what that means, no? Yun pala. Yun pala ang point ni Lucas Bersamin, pagkaibigan. Oh, so kailangan talaga magpagkaibigan tayo sa Interpol. Oh, kung ano ang request ng Interpol, ibigay natin kasi kaibigan natin sila. 'Di ba? So kung gusto ng Interpol na ikulong si Duterte, arestahin si Duterte, ibigay natin. Yun nga. Tapos ang Interpol na ang bahalang mag-intriga kay Duterte sa ICC. Nako, si President Donald Trump nga, ayaw na sa Interpol. Interpol sa ICC. Ayaw na magkibig member. Tapos kasuhan ba niya ang ICC? Eto na si Sal Panelo kayang konting explanation na bakit hanggang ngayon para yatang parang Attorney Panelo may hamon ng ICC. Hanggang ngayon, di nyo pa kinasuhan si Digong. Kasuhan nyo na. Kaya sabi niya, see you in court na lang. Ibig sabihin, kita-kita na lang sa hukuman. Kaya sabi ko naman, do your best because your best is definitely the worst that you can commit. Wala. Attorney Sal, teka, sa usapin po ng ICC, nagba-viral po yung inyo pong face-off ni Attorney Cristina Conti. At sabi dito sa mga kumakalat po ng mga balita, hinamon daw po kayo ng abogada na magkita na lang daw po kayo sa ICC. Ano bang narrative, sir? At paano po ba nagkaroon ng diskusyon kayo ng sinasabing representative ng ICC sa Pilipinas? Hindi, kasi sinasabi na pinagpipilit tayo. Pati linya ni ng DOJ Secretary, linya ng mga merong jurisdiction ng ICC. At sinasabi nga nila na maraming pinatay. Kaya nga sabi ko doon sa forum ng agenda, yung 30,000 ninyo. Hindi nyo nga alam kung sino-sino yung mga 30,000. Tama. Pag nandyan na kayo sa hukuman, pinail nyo, ang tatanungin lang, nasa na listahan nyo? Sino ba yung mga pangalan na yan? Tama. At sino ang pumatay? Tama. Anong kalakaran? Hindi nyo masasagot yan. Tama. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo nakaka-file ng kasong kriminal kay Presidente Duterte. Kaya sabi niya, see you in court na lang. Ibig sabihin, kita-kita na lang sa hukuman. Kaya sabi ko naman, do your best because your best is definitely the worst that you can commit. Agoy. Tsaka, ang source pala nila ay, Rappler, Attorney Sal. Rappler. Doon sa bilang palagi- ng mga nasawi. Ano man ang Rappler? Palagi Tsaka sir, may anggulo pang tinitingnan yung ating mga kababayan kasi syempre, di ba, dapat daw bang paniwalaan yung ICC lalo't may mga issue rin itong kinaharap. Halimbawa, yung pag-sanction sa kanila ng Estados Unidos bilang pagtutol sa lumabas na arrest warrant laban sa Prime Minister ng Israel at dating defense chief dahil po sa gera ngayon sa Gaza. So, even ang ICC may problema sa kanilang sariling bakod. Nakikialam pa sa Pilipinas, attorney. may internal problem sila dahil yung prosecutor nila merong mga akusasyon ng sex offense. Pangalawa, yung mga mandamento de arresto na pinalabas sila ay wala naman nangyayari. Pinaparesto nila si Putin. Ngayon may bago na naman daw silang pinag-aaralan. Paparesto nila yung Prime Minister ng Israel at ng kung sino-sino pa. Wala ko yan. Yan, kaya lang buhay yan
dahil sa kontribusyon ng mga miyembro at yung mga malalaking bansa gaya ng Amerika, China, hindi naman mga miyembro. Russia, hindi rin miyembro. Nako. O hindi po ba? Ito lang mga pasaway na ito, pinagpipilitan. Talagang propaganda lang labang kay Duterte, labang kay Digong. Yan ang katotohanan niyan. Maitim, black, na propaganda laban Oh. kay Digong Duterte, ang presidente dati ng ating bansa. Speaking of Duterte, Attorney Sal, 3 buwan na po makalipas ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test sa lahat po ng mga congressman at lahat po ng mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Sino-sino kaya ang kumasa sa hamon ng bise? Yan ang tinutukan ni Jason Rubrico. So yun kabibig ha, nakita na natin black. Propaganda lang talaga ito para masira ang mga Duterte. O, 'di ba? Gustong matabunan ang BICAM. Ay, dapat ilabas ang ICC. Ngayon, sinupalpal sila ni Bato. Bato pa, may alam din ito si Bato. Oy, wag yung i-small-smallin si Bato. May alam din ito, 'di ba? So, yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Sana itong gusto yung tabunan ang BICAM report ay huwag nating patabunan itong BICAM report kasi mas importante ito kumpara sa ICC na iyan. Pera ito ng taong bayan, hindi ito puro ICC. Dapat sana maraming mga senador ngayon ang nagre-react. Nasaan na ba si Rapi Tulfo? Di ba? Mahilig siyang lalaban para sa sambayan ng Pilipino. Lalaban siya na hindi maapi at hindi mayurakan ang pagkatao ng mga Pilipino. Bakit tahimik ni Rafi Tulfo ngayon? Oy, senador pa naman siya. Dapat sana nagpatawag siya ng hearing nito. Di ba mga kabibig? Nasaan na ba sila? Ruben Padilla, nasaan na ba kayo? Yung mga malalakas na mga senador ba na ipinaglalaban talaga at binoto ng sambayan ng Pilipino para itang ang tahimik-tahimik nyo. Ano nangyari sa inyo? Ha? Yun lang po ang mga kabibig ang ating latest lipat video. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.